Bawat gabi, pare-parehong bangungot, parehong takot, parehong pakiramdam na unti-unting nawawalan ng hininga. Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Bawat gabi, pare-parehong bangungot, parehong takot, parehong pakiramdam na unti-unting nawawalan ng hininga. Ito ang kinahaharap ni Marco tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata. 2 linggo na silang lumipat sa bahay na ito. Ngunit sa halip na magkaroon ng mapayapang pagtulog, ang gabi ay naging isang malupit na kaparusahan. Ang bahay ay kakaiba, hindi tulad ng karaniwang tirahan. Ang kalahati nito ay isang karinderya na pag-aari ng kanyang ama, at ang kalahati ay tirahan nila. Ang karinderya ay napapalibutan ng malalaking tagusan na salamin mula sa sahig hanggang sa kisame, na parang isang malaking aquarium kung saan kitang-kita ang lahat ng nangyayari sa labas. Sa gabi, kapag walang kumakain, ang mga salaming ito ay nagsisilbing malinaw na bintana sa madilim na labas ng bahay. Kuya, gising ka na. Hinaplos ni Miguel ang balikat ni Marco. Si Miguel ang kanyang bunsong kapatid. Nananaginip ka na naman, no? Tanong sa kanya ni Miguel. Si Marco ay napatingala mula sa kutsyon na kanyang hinihigaan. Ang kanyang katawan ay basa ng malamig na pawis at ang kanyang lalamunan ay masakit na parang may daliri pa ring nakakapit dito. Tiningnan niya ang kanyang 2 kapatid na natutulog sa magkabilaang tabi niya. Si Miguel at ang kanyang ate na si Lena. Parehong mahimbing ang tulog. Oo, bulong niya. Pareho lang. Lumingon siya sa pintuan ng kanilang kwarto. Sarado ito, ngunit sa ilalim ng siwang, wala nang anino. Ngunit tuwing nagigising siya mula sa bangungot, iyon ang unang bagay na kanyang nakikita. Ang anino ng mga paa sa ilalim ng pinto na parang mga taong kakaalis lamang. Kinabukasan, kausap ni Miguel si Marco. Sabihin mo na kaya kay tatay. Payo ni Miguel. Umiling si Marco. Ayaw kong isipin niyang baliw ako. Pumangon siya at lumabas ng kwarto upang uminom ng tubig. Habang naglalakad sa madilim na sala, naramdaman niya ang kakaibang pangingilabot. Parang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa ibaba ng mga lamesa. Mula sa likod ng mga upuan, lalong lumala ang pakiramdam na ito tuwing papunta siya sa kusina na bahagi ng karinderya. Ang karinderya sa gabi ay isang nakakapangilabot na tanawin. Ang malaking salamin ay nagpapakita ng sarili nilang refleksyon. Ngunit may mga pagkakataong para bang may iba pang anino sa likod nila. Minsan, akala niya ay may nakikita siyang mga mukha sa salamin, mga mukha ng matatanda na tila hindi kabilang sa kanyang refleksyon.
Isang araw, habang naglilinis ang kanyang ama ng mga mesa sa karinderya, napansin ni Marco ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Ito ay isang black and white na litrato ng isang matandang lalaki na may mabagsik na muka. Sino po yan, Tay? Tanong ni Marco. Hindi ko alam. Sagot ng kanyang ama. Nandun na yan nang bilhin natin ang bahay na ito. Mukha yata isa sa mga dating may-ari. May kung ano sa mukha ng matanda na pamilyar kay Marco. Ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Hanggang sa bigla niyang naalala, ang matanda ay isa sa mga mukha na kanyang nakikita sa kanyang panaginip at isa sa mga taong sumasakal sa kanya. Nang gabing iyon, bumalik ang bangungot. Muli, nakahiga si Marco sa sahig ng kutsyon sa kanilang kwarto. Muli, naririnig niya ang mahihinang pag-ungol ng hangin at pagtibok ng kanyang puso at ang malakas na paghikab ng kanyang mga kapatid sa tabi niya. Bigla, naramdaman niya ang presensya ng iba. Nakabukas ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makagalaw. Parang may malakas na puwersa na pumipigil sa kanyang katawan. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang paggalaw. Mga anino na lumalabas sa mga sulok ng kwarto. Mula sa ilalim ng kama, mula sa loob ng aparador. Isang malamig na kamay ang dumapo sa kanyang noo. Pangalawa sa kanyang dibdib. Pangatlo sa kanyang tiyan. Pang-apat at pang-lima sa kanyang braso. 5 silang lahat. Hindi niya makita ng malinaw ang kanilang mga muka. Ngunit ramdam niya ang kanilang mga kamay. Malamig, malutong, at puno ng galit. Unti-unting lumapit ang mga anino sa kanya. Nakita niya ang kanilang mga mata na walang ekspresyon, walang buhay, ngunit puno ng matinding pagnanais na magdulot ng takot. Ang unang anino, isang matandang babae, ay humahawak sa kanang braso niya. Ang pangalawa ay isang batang lalaki sa kanyang kaliwang braso. Ang pangatlo at pang-apat, 2 matandang lalaki sa kanyang mga binti. At ang pang-5, ang matandang lalaki mula sa larawan at dahan-dahang umakyat sa kanyang dibdib. Tumigil ka na! Bulong ng matanda. Ang boses nito ay parang nagmula sa malayong lugar. Malabo at puno ng static. Sinubukan ni Marco na sumigaw ngunit walang lumalabas na tunog. Tiningnan niya ang kanyang mga kapatid na natutulog sa tabi niya. Bakit hindi nila naririnig ang nangyayari? Bakit hindi sila nagigising? Ang matanda sa kanyang dibdib ay dahan-dahang inilagay ang kanyang mga kamay sa liig ni Marco. Ang mga kamay ay sobrang lamig na parang yelo. Unti-unting humigpit ang kanyang lalamunan. Nawawalan siya ng hininga. Sinubukan niyang lumaban, ngunit wala siyang magawa. Nakatingin lang siya sa mga mata ng matanda. Mga matang walang kaluluwa, walang awa. Habang lumalakas ang paghigpit sa kanyang lalamunan, ramdam ni Marco ang kanyang sarili na parang mawawalan na ng buhay. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang mga tunog ay nagsimulang maging malabo. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay,
bigla siyang nakarinig ng malakas na pagsara ng pinto. Bigla siyang nagising, humihinga ng mabilis at malalim. Ang kanyang katawan ay basa ng pawis at ang kanyang lalamunan ay masakit na naman. At sa takot, tumingin siya sa pintuan at doon sa siwang sa ilalim ng pinto. Nakita niya muli ang anino na animoy mga paa na parang may grupo ng mga tao na kakaalis lamang. May nangyayaring kakaiba sa bahay na ito, sabi ni Marco sa kanyang pamilya kinabukasan sa hapunan. Tiningnan siya ng kanyang ama ng may pag-aalala. Anong ibig mo sabihin, anak? Ang mga panaginip ko, parang hindi sila ordinaryong panaginip. Parang totoo sila. At palagi kong nakikita ang mga anino sa ilalim ng pinto pagkatapos. Nanatiling tahimik si Lena, ang kanyang ate. May kakaiba sa kanyang ekspresyon. Lena, ikaw ba? Tanong ng kanilang ina. Lumingon si Lena sa kanila. May takot sa kanyang mga mata. Ako rin. May nakikita po. Aniya, 2 gabi na ang nakalipas habang patungo siya sa banyo sa kaligitnaan ng gabi. May nakita siyang matandang babae na nakatayo sa may karinderya. Akala niya ay refleksyon lang ito sa salamin. Ngunit nang lumingon siya, wala namang tao sa labas. At ang matandang babae sa refleksyon ay nakangiti sa kanya. Isang nakakapangilabot ng ngiti na puno ng malisya. At may nangyari rin sa akin. Dagdag ni Miguel. Kanina lang, habang naglalaro ako sa sala, may narinig akong mga yabag mula sa karinderya. Akala ko ikaw yung tatay. Pero nang tumingin ako, walang tao. Pero may mga bakas na paa sa sahig. Parang may mga naglalakad na basa ang paa. Naging seryoso ang mukha ng kanilang ama. Baka, mga multo talaga dito. Bakit natin binili ang bahay na ito, Ernesto? Tanong ng kanilang ina. Muna kasi, Sagot ng ama. maganda ang lokasyon para sa karinderya. Pero may nabanggit yung ahente na may malapit daw na sementeryo sa kanto. Sementeryo? Gulat na tanong ni Marco. Oo, pero sinabi niyang malayo naman daw. Siguro, dapat kong alamin kung gaano kalapit. Kinabukasan, lumabas ang mag-ama upang siyasatin ang lugar. Naglakad sila papunta sa kanto. At doon, sa likod ng malaking puno, nakita nila ang isang maliit at lumang sementeryo. Ito ay puno ng mga lumang lapida. At ang ilan sa mga ito ay nabasag na. Ang pinaka nakakatakot ay ang malaking tarpaulin na nakasabit sa may entrada. Isang larawan ng matandang lalaki mula sa kanilang bahay. Siya ay nasa panaginip ko, sigaw ni Marco, at nasa larawan siya sa bahay natin. Lumapit sila upang basahin ang pangalan sa tarpaulin. Purinarya ng mga De Los Santos, taong 1920 hanggang 1998. Purinarya? Tanong ni Marco. Libingan ng mga pamilya. Paliwanag ng kanyang ama. Ibig sabihin, ang bahay natin ay dating pag-aari ng pamilyang ito. Habang tinitingnan ni Marco ang mga lapida, napansin niya ang isang bagay na nakakagulat. Ang mga mukha sa mga larawan ay pamilyar sa kanya. Ito ang mga taong kanyang nakikita sa kanyang panaginip. Ang matandang lalaki, ang matandang babae.
at ang 3 pang iba. Tatay, nanginginig na sabi ni Marco. Sila yung mga taong sumasakal sa akin tuwing gabi. Dumating ang gabi at mas determinadong matulog si Marco. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay parang isang mabigat na bato. Alam niyang babalik ang mga bangungot. Alam niyang muling darating ang mga anino. Bago pa matulog, tiningnan niya ang kanyang mga kapatid. Parehong natutulog na sila. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay na nagdarasal na magising man lang sila kapag naramdaman nilang may nangyayari sa kanya. Ngunit nang maramdaman niya ang pamilyar na pangingilabot, alam niyang nandyan na naman sila. Muli, hindi siya makagalaw. Muli, nararamdaman niya ang malamig na mga kamay sa katawan niya. Ngunit ngayon, may kaibahan. Ngayon, nakikita niya ng mas malinaw ang mga mukha ng mga anino. At nakikita niya ang kanilang mga mata, puno ng hinanakit at galit. Bakit niyo ginagawa ito? Subok niyang itinanong, ngunit walang lumalabas na salita. Tumingin sa kanya ang matandang lalaki. Wala kami. Naliligaw. Kailangan namin ng daan palabas. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Marco sa isip. Ang matandang babae ay lumapit. Nakulong kami sa salamin. Ang bahay niyo, ano nga salamin? Nakulong kami doon. Muling nagtulungan ang mga anino na pumigil sa kanyang mga braso at binti. Ang matanda ay muling umakyat sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, hindi lang siya nagsasalita. Nagkikwento rin siya. Dati, amin ang bahay na ito. Ngunit na namatay kami. Hindi kami nakarating sa habilang buhay. Nakulong kami sa mga salamin ng bahay na ito. At tuwing may bagong pamilyang dumarating, sinusubuhan naming makipag-ugnayan. Ngunit walang nakakarinig sa amin. Walang nakakakita sa amin. Kaya't kailangan namin gawin ito. Kailangan namin pilitin kayo marinig kami. Habang nagsasalita ang matanda, unti-unting naunawaan ni Marco. Ang mga salamin sa karinderya ay hindi lang basta salamin. Sila ang mga kulungan ng mga kaluluwa. At ang mga kaluluwang ito ay naliligaw, hindi makalabas, at naghahanap ng daan patungo sa kabilang buhay. Pero bakit niyo ako sinasakal? Tanong muli ni Marco sa kanyang isip. Kailangan naming maramdaman ang buhay mo. Sagot ng isa pang anino, isang batang lalaki. Kapag malapit ka nang mamatay, nabubuksan ang pintuan sa pagitan ng aming mundo at sa inyo. Kaya't sinusubukan naming abutin yun. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ngunit May isa sa amin ang gustong manatili dito. Gusto niyang kontrolin ang bahay na ito. tumingin si Marco sa ikalimang anino. Isang lalaki na may masamang ngiti. Ito ang unang beses niyang nakita ang aninong ito ng malinaw. At agad niyang naramdaman ang tunay na kasamaan mula rito. Tama! Anang masamang anino. Gusto ko manatili dito. At gusto ko kayong lahat ay lumayas. Habang nagsasalita ang masamang anino, naramdaman ni Marco ang mas matinding paghigpit sa kanyang lalamunan. Ito ay mas malakas kaysa sa mga nakaraang gabi. Tila ba ngayon, talagang gusto siyang patayin ng masamang anino. Nagsimulang maghiyawan ng iba pang mga anino. Tumigil ka! Hindi ito ang napag-usapan. Ngunit hindi nila mapigilan ang masamang anino. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng madilim.
at ang kanyang mga kamay ay parang mga bakal na humihigpit sa liig ni Marco. Nawalan ng malay si Marco. Naramdaman niyang lumayo ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ngunit bigla, narinig niya ang isang malakas na boses. Tumigil kayo! Ito ang boses ng kanyang ate na si Lena. Biglang nagising si Marco. Nakita niyang nakatayo si Lena sa gitna ng kwarto. Hawak ang isang maliit na rosaryo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit determinado ang kanyang mga mata. Lumayas kayo! Sigaw ni Lena. Hindi kayo dapat naririto. Tumingin si Marco sa paligid. Ang mga anino ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon ay nakikita na rin sila ni Lena. At ang mga ito ay nagsisimulang manginig na parang nawawalan ng lakas. Ngunit ang masamang anino ay hindi sumusuko. Mabilis itong lumipat at tumungo kay Lena. "Lena, ingat!" sigaw ni Marco. Ngunit bago pa man abutin ng anino si Lena, biglang bumukas ang pinto. Nandoon ang kanilang ama. Hawak ang isang malaking aspili. Sa likod nito ay ang kanilang ina at si Miguel. Mabas kayo sa bahay na ito. Sigaw ng kanilang ama. Ito na ang aming tahanan. Sa pagkakataong iyon, isang matinding liwanag ang pumasok sa kwarto. Ito ay mula sa buwan sa labas na tumama sa mga salamin sa karinderya at nag-reflect sa buong bahay. Ang liwanag ay napakaliwanag na parang araw. At sa liwanag na iyon, nakita nila ang mga anino na nagsimulang matunaw. Ang mga mukha nila ay naging malinaw at sa wakas, nawala ang galit at hinanakit sa kanilang mga ekspresyon. Salamat! Bulong ng matandang lalaki. Salamat sa pagpapalaya sa amin. Isa-isa ang mga anino ay nawala. Hanggang sa ang masamang anino na lamang ang natira. Sumisigaw ito sa galit. Ngunit unti-unti na ring nawawala na parang usok. Pagkatapos ng katahimikan, kinabukasan, nagpasya ang pamilya ni Marco na alisin ang mga salamin sa karinderya. Sa halip, pinalitan nila ito ng mga solidong pader na may maliliit na bintana. Wala na silang nararanasang mga kakaibang pangyayari pagkatapos nun. Ngunit isang bagay ang nananatiling misteryo. Nang tinanggal nila ang mga salamin, natuklasan nila ang isang maliit na silid sa likod ng mga ito. Doon, may lumang larawan ng pamilyang De Los Santos at isang diary na nagsasalaysay ng kanilang buhay. Ayon sa diary, ang pamilya De Los Santos ay namuhay sa bahay na iyon noong unang panahon. Ang masamang anino ay si Donato De Los Santos, isang lalaki na may malakas na pagnanais na kontrolin ang kanyang pamilya kahit pagkatapos ng kamatayan. Siya ang dahilan kung bakit hindi makalabas sa mga kaluluwa ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, nanaginip si Marco. Ngunit iba na ang panaginip niya. Wala nang takot, wala nang pang-aapi. Sa halip, nakita niya ang pamilya De Los Santos. Masaya at mapayapa na. Naglalakad patungo sa isang magandang liwanag. Bago tuluyang mawala, lumingon ang matandang lalaki at ngumiti. Salamat! Anito. Sa wakas malaya na kami. At mula noon, hindi na muling nakatagpo pa ng bangungot si Marco. Ngunit ang aral na natutunan niya ay mananatili sa kanya magpakailanman. May mga bagay sa mundo na hindi maipaliwanag at ang mga hangganan na hindi dapat baliwalain. At kung minsan, ang pinakamatapang na bagay na maaaring gawin ng isang tao ay ang makinig sa mga kwentong ayaw marinig
ng iba.